kaya na ba dito ang nais ilatag ng prosekusyon na irregularidad, non-compliance, ano pa ba yun, kakulangan ng dokumentasyon at personal na paggamit ng confidential fund? Well, nagawa naman nila yung kanilang trabaho, no? At hindi naman dun sa personal na paggamit because that's a presumption of law, no? Pero yung hindi tamang paggamit ay napatunayan na sapagkat hindi lang ito usapin ng mga nakakatawang pangalan sa mga acknowledgement receipts, kundi yung mga blatant disregard, yung bang hindi dapat ginagamit sa mga bagay na yan, yung confidential funds, pero ginamit. Pangalawa, merong mga liquidation documents that pertains to other periods, hindi yung period in question. So ito, regardless kung anuman ang katauhan behind those funny names, this will stick. So, at hindi ito yung first time na lumabas ito. Lumabas na ito sa kanilang mga audit, meron ng mga ibang levels. At maganda na naipaliwanag ng COA witness yung proseso nila na para maintindihan natin na nung simula pa, nabigyan na ang Office of the Vice President ng pagkakataong explain ito at hindi nila ito nagawa. Kaya humantong dun sa notice of disallowance at pinapabalik na ang pera sa kanila.